ang naging problema ay yung ilang mga kabataan na naghagis ng bato dito sa gawi po ng Ayala Bridge at ng Menjola, General Tuanyo, sir. Yes, Sir Alan, ito po yung tinawag natin na isolated incident na kung atin talagang titignan o susuriing mabuti, Opo. ito naman ay hindi bahagi talaga ng kilos protesta. Sapagkat yung kabuuan, makita niyo po yung sa Luneta, sa People Power Monument, sa SSRN ay napaka-disiplinado at napaka-peaceful ng ginawa nilang pag-assembly. Ito po ay mga Sir Alan, typical na tinawag nga ng ating mahal na SILG at ng ating GPNP na mga anarchist at mga terorista. Sapagkat sila ay typical na mga agitators o rioters na sa tingin ng PNP, ito ay hindi kasama talaga doon sa kilos protesta. Ayun. Parang paano po mga rioters, mga gustong maghasik ng kaguluhan na nakisabay dun sa generally peaceful naman na rally kontra sa korupsyon, General Tuanyo, sir. Tama, Sir Alan. Ang mga katanungan nga po na kung paano pinatupad yung maximum tolerance na pinapatupad ng Philippine National Police. Pakita mo, Sir Alan, kung isasalarawan natin yung nangyari doon sa Ayala Bridge, ilang pagkakataon na sinaktan at kung ano po ang ginawa sa ating mga miyembro ng Philippine National Police, yung ating mga CBN doon. Nakita niya naman po sa mga videos natin ng footages na hindi po gumaganti yung ating pong mga PNP personnel doon. Ngunit nung makita nila na may ibang paglabag na nangyayari sa harapan nila, hindi alintana yung mga personnel na ginawa sa kanila. Doon na po pumasok yung pinatupad maximum tolerance sa kanilang mga sarili. Pero nung may paglabag na po ng batas, halimbawa po yung panununog na ng gulong, doon na po pumasok. Itinatawag natin force continuum na ginawa naman po ng Philippine National Police. So ano po yung action na dapat gawin sa pagkakataong po yan.